Pasang alas 4. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Ang bilis ng panahon, patapos ng Oktubre. 27 tayo ngayon ng Oktubre 2025, Lunes. Sa ulo ng ating mga balita, halos 100 opisyal ang tanggapan ng ombudsman pinagre-resign sa loob ng 7 araw. Ano to, bendalo na naman? Ito sa bawat 10 Pinoy ayaw makisawsaw ang Armed Forces of the Philippines sa politika ayon naman sa survey ng Okta Research. PNP dinoble ang police visibility sa mga residential at mga commercial area kontra kawatan ngayong panahon ng undas. Kaso ng trangkaso sa Metro Manila tumaas ng 22% ngayong buwan. Taal Volcano nagkaroon ng 3 minor phreatomagmatic eruption. LPA shear line magpapaulan sa ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Magandang Umaga, Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, asahan ang mga pagulan sa ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, epekto ng shear line at low pressure area malapit sa Mindanao. Huling namata ng pag-asa ang sama ng panahon sa coastal waters ng Ulutanga, Zamboanga, Sibugay. Maliit lamang ang tsansa nito na maging bagyo sa susunod na 24 oras. Ayon kay Munir Baldomero ng Pag-asa, magnadala ang mga pagulan at thunderstorms ang naturang sama ng panahon sa Bicol Region, Palawan at Mindanao. Sinabi ni Baldomero na ang shear line naman ang magpapaulan sa Batanes at Babuyan Island. Ang Israelis naman ang siyang magpapaulan sa Aurora, Quezon, gayon din sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon. Pinapayuhan ng residente na naninirahan sa mga nasabing lugar na maging alerto sa posibleng flash floods at landslides. 3 beses nag-alboroto ang Bulkang Taal kahapon. Ayon kay Direktor Teresito Toto Bacolcol ng PBOX, nagkaroon ng 1 minutong minor phreatic eruption ang Bulkang Mayon kahapon po alas 2:55 na madaling araw. Sinundan pa ito ng 2 phreatic eruption sa main crater pasado alas 8:13 at alas 8:20 na umaga. Sa tala ng PBOX, sumabot ng 1,200 hanggang 2,100 meters ang taas ng volcanic plumes ng 3 aktibidad ng bulkan. Yan pa man iginit ni Bacolcol, walang indikasyon na magkakaroon ng malaking pagsabog ang Bulkang Taal na nananatili pa rin sa Alert Level 1. Okay, so wala pa naman sa ngayon, maintain pa rin natin yung alert level 1. While there were through short-lived eruptions kanina, these are still consistent with the low-level unrest. So before natin itaas yung alert level, we look for stronger indicators like sustained tremors, continuous degassing, and ground deformation, which hindi pa naman natin nakikita ngayon. Magandang Umaga, Pilipinas! Kakasuhan naman ng Department of Social Welfare and Development ang mga nagbebenta ng relief goods na may logo ng ahensya. Ayon kay Social Welfare Assistant Secretary Arin Dumlao, libre, hindi for sale ang family kits at mga food packs na ipinamamahagi ng DSWD. Paliwanag din Dumlao ang mga ito ay merong markings ng kagawaran at hindi dapat na gumagamit o ginagamit para sa pansariling interes ng ilang individual. Kaugnay nito, makikipag-ugnayan din niya ang DSWD sa PNP Criminal Investigation and Detection Group upang mapanagot kaagad ang mga napapaulat na nagbebenta ng mga relief goods.
yung insignia o yung marking ng DSWD. Yun po ay official na logo ng departamento at hindi po dapat ginagamit ng mga ibang individual o grupo na may mga pansarili po o mga selfish interest. Kung kaya nga po tayo ay nakipag-ugnayan, nakipag-cooperate tayo actually with the CIDG, nagkaroon tayo ng pagpupulong with them, part of the ongoing investigation ng kanilang pong kagawaran. At saka alam ba niyo, pati pala yung sardinas, ano ha? Yung sardinas na inilalagay doon sa mga family food packs na yun, ano ha? Iba ho yung packaging. O, ibang laman. O, nakakita natin yung mga paggawaan ho ng sardinas dyan po sa Zamboanga. Pagka laan para sa institutional buyer na katulad ng DSWD, mas maliliit pero mas marami yung sardinas na laman. O, ganun pala yun. Pareho ng brand. Kaya lang, specific yung para sa mga institutional buyers na katulad po ng DSWD. Pumasok naman sa isang partnership ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR at ang National Privacy Commission o NPC na naglalayong palakasin ang proteksyon ng data privacy at iyakin ang pagsunod sa regulasyon ng buong gaming sector sa bansa. Ang collaboration ay ginawa sa pamamagitan ng isang Memorandum of Understanding na nilagdaan ng PAGCOR at ng NPC o National Privacy Commission. Sa ilalim kasunduan ng dalawang ahensya ay magtutulungan upang tugunan ang mga hamon sa privacy ng data, pahusayan ng stakeholder collaboration at ipromote ang isang ligtas at trusted gaming environment. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, ang partnership ay nagpapatibay sa commitment ng state gaming firm na mapangalagaan ang personal data ng mga empleyado nito, mga licensee, yun din ang tumatangkilik sa paglalaro. Iginititenko ang MOU ng PAGCOR sa NPC ay isang vital step sa pag-align sa mga patakaran at proseso ng PAGCOR sa nagbabagong data privacy landscape. Pinagtitibay din niya nito ang kanilang tungkulin na protektahan ang personal na impormasyon habang tinitiyak na ang kanilang operasyon ay nananatiling transparent, compliant o sumusunod sa mga panuntunan ng batas at mapagkakatiwalaan. 14 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Tumaas ng 22% ang kaso ng flu sa Metro Manila ngayong Oktubre. Ayon sa Philippine Society of Microbiology and Infectious Diseases, umabot ng 2,028 influenza cases ang naitala ngayong buwan, mas mataas kumpara noong Setyembre. Sa ulat, 98% ng mga kumpirmadong kaso ay natukoy na influenza A. Una na sinabi ni Dr. Rogin Solante, isang infectious disease expert, ang influenza A strain ay maaaring mauwi sa severe pneumonia, lalong-lalo na sa mga matatanda at mga may malubhang sakit. Paalala ng mga dalubhasa sa publiko, magpabakuna kontra flu, ugaliin ang paghuhugas ng kamay gamit ang shield bath soap, proper cup etiquette, at paggamit ng mask lalo na tuwing lalabas upang maiwasang tamaan ng sakit. Ay, mga mamis, o pwede tayong mag-laundry day today, ha? Huwag niyong gamiting excuse na baka biglang umulan. Bantayin ho natin ang mga labanda natin pagbandang hapon. Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self ko sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mantsa based on test at chocolate, mud and sebum ng cotton. Gawa po ito ng ACS. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Patay ang 9 na taong gulang na batang babae matapos na tamaan ng kidlat sa Malapatan, Sarangani. Ayon sa Disaster Risk Reduction and Management Office, pauwi na sana ang bata mula sa katutubong bilaan ng tamaan ito ng kidlat sa kanila mismong bakuran sa Barangay Aper, Suyan. Nawala ng malay ang biktima bago tuluyang tumigil ang kanyang paghinga. Nagpahayag naman ng mga opisyal ng bayan ng Malapatan ang kanila nabibigyan nila ng suporta at assistance sa pamilya ng grade 3 pupil para sa burol nito at sa paglilibing. Last week pa ho sinasabi ho ng Pag-asa, mag-iingat po tayo sa mga thunderstorms dahil nga sa medyo matatalas po at malalakas yung mga kidlat na lumalabas ngayon. Mas pinagting pa ng Philippine National Police o PNP ang kanilang pagpapatrolya sa mga residential area upang matiyak ang kaligtasan ng publiko ngayong panahon ng undas.
Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., nakikipag-ugnayan na siya sa pulisya sa mga lokal na pamahalaan, gayon din ang mga opisyal ng barangay. Ito'y para maiwasan ang mga insidente ng nakawan at iba pang krimen habang maraming mga mamamayan ang bumibisita sa mga sementeryo, yung iba bumibiyahe papuntang probinsya dahil long weekend. Pinaalalahanan din ang publiko na siguraduhing nakasara, ligtas ang kanilang bahay bago umalis. Paganahin nyo yung CCTV. Tinatayang 31,200 na mga pulis ang i-deploy sa mahigit 5,000 na mga sementeryo, Memorial Park at Columbarium mula October 29 hanggang September 3. Habang tutulong din ang higit sa 11,000 personnel mula sa Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, kasama ang 29,900 force multiplier gaya ng mga barangay tanod, mga radio group at mga NGO volunteer. Isinailalim na sa heightened alert status ang lahat ng mga paliparan sa buong bansa bilang paghahanda sa UNDAS 2025. Sa anunsyo ng Civil Aviation Authority of the Philippines, masinigpitan pa ang seguridad at may mga nakadeploy na ring mga medical teams para tumulong sa mga pasahero. Ayon sa CAAP, tinatayang aabot ng 5.8 million ang mga pasahero na inaasahan nilang bibiyahe ngayong panahon ng UNDAS. Sarado ang ilang kalsada sa Maynila mula alas 10 ng gabi ng October 30 hanggang alas 7 ng gabi ng November 3 para pa rin sa pagunita natin sa UNDAS 2025. Kabilang dito ang Blumentritt Street mula A. Bonifacio hanggang Aurora Boulevard, Dimasalang mula Retiro Street hanggang Calavita Street, Maseda mula sa Makiling hanggang sa Dimasalang Street, southbound lane ng Dimasalang Bridge. Ganyan din ang Aurora Boulevard mula Felix Huertas Road hanggang Matandang Sora. Kaugnay nito, itinagda naman ang alternatibong ruta ng mga sumusunod. Ang mga galing ng Dimasalang Road patungong Blumentritt Road ay maaaring kumanan sa Makiling Street. Ang mula naman Quezon City at dadaan sa Bonifacio Avenue ay maaaring kumaliwa sa Labo Street habang ang mga galing ng Maseda Street patungo ng Dimasalang o Retiro Street ay maaaring kumanan sa Makiling Street. Sorry, hindi ko ma-explain sa inyo na husto to dahil hindi naman ako nagdadrive. Nagtakda ng parking area sa pamahalaan lokal ng Maynila para sa mga magtutungo ng Manila North Cemetery sa UNDAS. Sa abiso ng lokal na pamahalaan, maaaring magpark sa mga sumusunod: P. Guevara Street mula Blumentritt Road hanggang Aurora Boulevard, F. Huerta Street mula Blumentritt Road hanggang Aurora Boulevard, Oroqueta Street mula Blumentritt Road hanggang Aurora Boulevard. Ang Manila North Cemetery ay bukas mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi simula October 29 hanggang November 2. Magbabalik ang regular na serbisyo naman pagkatapos ng UNDAS. Paalala ng pamahalaan lokal sa publiko, mahigpit na pinagbabawal sa loob ng sementeryo ang pagdadala ng baril, patalim, alak, alagang hayop, musical instrument, sound system at flammable liquids. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:20 ang oras sa buong kapuluan, mga misis. Mga misis, ay arama si Mr. pag-uwi galing ng trabaho. Abay dalian sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis. Gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ng kutoy sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, ay challenge you subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Sulit na sulit. Mahiwagang tunog. At habang kayo po ay nagsashower gamit ang Shield Bath Soap, ito muna ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga na ngayon ng 10,000 pesos. 10,000 na po. Marami-rami tayong Shield Bath Soap na mabibili sa 10,000 ha. Kahon-kahon ang pwede mong bilhin yan ha. Yan ha. Sabi ko nga sa inyo, yung isang item na hinahanap natin ay electric cabinet. Wala kami yan sa bahay eh. Meron ako, ano yun, yung manual na tawag yan, kahadiyero, pero electric cabinet, wala. Saan ba ginagamit yun? Ha?
Hindi ko rin alam. Basta isang hinahanap natin. Si Tunog Master Mabelaribe, mayroon yan. Oo. Tsaka yung mga kaibigan natin dyan sa Net25, sina Director Direct A, si Director Ginger Katambuy, meron yan. Ha? Oo. Saan ba ginagamit ang electric cabinet? Ha? Hindi mo rin alam? Wala ka rin ganon? O si Kisses, wala din eh. Oo. Si Mabel lang talagang yayamanin, mayroong electric cabinet eh. Kasi isang hinahanap natin electric cabinet kaya binigay ko na sa inyo eh. Yung pangalawang item ginagamit po sa komunikasyon. Ayan, ang inyo pong masagot ipapadala po ninyo sa 0919-282-6.5. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangang meron po kayong sharer badge. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Isang patay sa pagsabog sa isang rubber plantation sa Basilan. Dalawang suspect naman arestado. Detalye ng balita mula kay Jun Di Mahutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Ay, sandali. Nawawala si Brother Jun. Magandang umaga, Pilipinas! Dito na muna tayo ha. Habang kayo po ay kumakain ha. Doon sa mga maagang gumising, may maagang biyahe. Mahigit sa 1,000. Mahigit 140,000 pala. 140,000 na bote ng gamot para mapababa ang kolesterol ang pinababawi sa merkado ng US Food and Drug Administration dahil sa manoy failed dissolution specification o hindi natutunaw ng maayos ang tableta sa itinakdang paraan na maaaring magpababa ng bisa nito. Ito po ang pinare-recall ng US FDA. Atorvastatin calcium tablet. Atorvastatin calcium tablets na may generic name na Lipitor. Pinare-recall ang gamot noong pang September 19 at tinilagay na sa Class 2 risk level noong October 10. Ibig sabihin, maaaring magdulot ito ng pansamantala o kabaligtarang epekto. Ngunit mababa naman ang tsansa na ito po'y maging mapanganib. Pero sabi pa rin ho ng Food and Drug Administration ng Amerika, meron nga po itong failed dissolution specification kung kaya't pinare-recall. Atorvastatin calcium tablet na ang generic name ay Lipitor. Dami gumagamit niyan. Balikan na natin si Jun Di Mahutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikumassalam, Kuya Angel. Hawak na ng mga pulis ng Sumisip Basilan ang dalawang suspek sa pagpapasabog sa isang rubber farm sa barangay Mangal, Sumisip Basilan. Isang manggagawa ng plantasyon ang napatay na residente din ng nasabing lugar. Ayon sa Sumisip PNP, dinala pa sa Basilan Community Hospital ang biktima, subalit dineklara na itong dead on arrival. Sa initial report na nakalap ng PNP sa tulong ng barangay officials, posible umanong may kinalaman sa panloob na sigunot ng naturang plantasyon ang punot dulo ng pagpapasabog. Habang ang dalawang suspek ay inihanda na para sa mga kakaharaping kaso, naisnampa sa Provincial Prosecutor's Office ng Basilan Province. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Mahutak, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jun. Sa Mindanao pa rin, 382,000 halaga na 382,000 pesos na halaga ng shabu nasa bataman ng PIDEA sa Davao City. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag din mo, Jun. Ang buntag usab, Kuya Angel, dalawang high-value target sa illegal na droga ang naaresto habang tinatayang nasa 382,000 halaga nang hinihina ng shabu ang nasabat sa isang bypass operation na isinagawa ng Regional Special Enforcement Team Davao City Office ng Philippine Drug Enforcement Agency o Regional 11, katuwang ang National Bureau of Investigation, SEMRO Police Precinct 4 at Philippine Coast Guard noong nakaraang araw.
isinagawa ang operasyon bandang alas 9 ng gabi sa kilometro 13 Zone 3 Panakan kung saan nahuli ang mga suspek na sina alias Rabel at alias Jerry matapos nilang bintahan ng isang pakiti ng ininang shabu na nagkakalaga ng 7,000 pesos ang isang PDEA agent na napanggap bilang buyer na kumpiska mula sa kanila ang pagmamayari ang 17 pakiti ng ininang shabu na tumimbang ng humit kumulang 55 grams na may halagang 374,000 mga drug paraphernalia at ang marked money na ginamit sa operasyon. Naharap ngayon ang mga suspect sa mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tiniyak naman PDEA Regional Office 11 na patuloy nitong paigtingin ang kampanya laban sa iligal na droga sa pagtutulungan sa iba't ibang law enforcement agencies upang makamit ang layuning drug-free region. Ito si Jun Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jun Soter. Ay buntag sa matig pambinaw nato rin sa Sugbo. Baka may mga importanteng lakad tayo, magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian na. Yung family 70% isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po ito manunuyo dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improved alcohol. Yan po naman yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DZRH buk na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Sa iba pang mga balita, naging produktibo ang simula ng biyahe ng Pangulong Bongbong Marcos sa Malaysia makaraang makipagpulong sa 6 na mga lider. Kabilang sa mga nakadayalogo ng Pangulong BBM ang mga lider ng Cambodia, Thailand, Canada, Japan, United Nations at European Council. Sa bilateral meeting ng Pangulo kasama si Cambodian Prime Minister Hun Manetta, muling iginiit ng Pangulo ang suporta ng Pilipinas sa mapayapang resolusyon ng Thai-Cambodian conflict sa pamamagitan ng dialogo at pagsunod sa international law. Nagpahayag naman ng suporta si Prime Minister Manet, ganyan si Thai Prime Minister Anutin Shanbirakul sa nalalapit na ASEAN Chairmanship ng Pilipinas sa 2026. Samantala, people-to-people exchanges sa mga na naging sentro ng usapin ni Pangulong BBM at Canadian Prime Minister Mark Joseph Carney, habang looking forward naman si Japanese Prime Minister Takaichi Sanae sa selebrasyon ng ika-70 anibersaryo ng diplomatic relationship ng Japan at ng Pilipinas. Nakisaya naman si Vice President Sara Duterte sa mga overseas Filipino workers sa Singapore. Ito'y makaraang dumalo si VP Inday sa isang Filipino community event na inorganisa ng Singpil Events and Services LLP bilang selebrasyon ng kanilang ika-10 anibersaryo. Ikinatuwa ng LOFW ang pag-awit ni VP Inday ng sariling rendition nito ng kanta ni Bon Jovi na Bed of Roses. Ba talaga ha? Sa isang post, makikita ang kasama ni VP Inday sa nasabing pagtitipon sina Senator Robin Padilla, Attorney Vic Rodriguez, Jimmy Bondoc, JB Hinlo, Dr. Richard Mata, pawang tumakbo sa pagkasenador noong 2025 midterm elections sa ilalim ng Partido Demokratikong Pilipino, Lakas ng Bayan Party. Alas 4:30 ang oras sa buong Kapuluan, Culion Mayor, Vice Mayor na misis sinatula ng guilty dahil sa child abuse. Detalye na balita mula kay Boy Gonzales, RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Hinitulan ng Palawan na Regional Trial Court sina Culion na Mayor Cesar Oyet de Vera at ang kanyang asawa na si Vice Mayor Maria Virginia Nakachi de Vera ng child abuse kaugnay ng pananakit sa isang 15 anyos na binatilyo noong 2018. Sa 73 pahay ng desisyon ni Acting Presiding Judge Ryan Hartzell Balisacan ng RTC Branch 163, idineklara ng korte na guilty beyond reasonable doubt ang mag-asawa sa paglabag sa Section 10 o ng Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Pinatawag sila ng 4 taon, 2 buwan at 1 araw bilang minimum hanggang 6 na taon at 1 araw bilang maximum na parusa
sa kulungan bukod pa sa multang 15,000 piso bawat isa. Inatasan din sila magbayad ng tig 20,000 bilang moral at exemplary damages na may 6% interest bawat taon hanggang ganap na mabayaran. Nagugat ang kaso sa reklamo ng mga magulang ng biktima na sinabing binagbubugbog na mag-asawa ang kanilang anak sa loob ng Culyon Police Station noong June 18, 2018. Ayon sa korte, napatunayan na sinampal, sinuntok at hinatak sa buhok ng mag-asawa ang binatilyo na tili malaya sa piyansa mag-asawa at may 15 araw upang magsumite ng motion for reconsideration bago maging pinal ang hatol. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Boy, may ideya ka bakit naman si Mayor at yung misis niya ginulpi yung bata? Ano kasalanan ng bata? Walang binanggit Kuya Angel eh. Oo. Pero sa loob ng presinto nila... Yung decision. Okay. At least yan. Hindi pinagtakpan ng mga pulis si Mayor. Ha? Thank you, Boy. Maraming salamat. Samantala, nagpaabot naman ng tulong si Senator Bongo sa mga micro-entrepreneur sa ilang bayan ng Bulacan para makatulong sa pagsusulong ng lokal na ekonomiya. Ipinadala ni Senator Go, kilala bilang Mr. Malasakit, ang kanyang compassionate brand of public service. Ang kanyang Malasakit team para magbigay ng suporta sa mga micro-entrepreneurs ng lalawigan. Sa kanyang mensahe, binigyan din ni Senator Go ang kahalagahan ng pagkakaisa at compassion sa pagtugon sa mga hamon na kinakaharap ng maraming Pinoy. Iginit ng Senador, mahalaga na tulungan ang mga nangangailangan, ang mga hopeless at helpless nating mga kababayan bilang pasasalamat dahil sa nagbibigay sila ng pagkakataong makapagserbisyo sa bayan. Ang mga kwalipikadong micro-entrepreneur na nakinabang sa event ay bahagi ng pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa o PPG ng Department of Trade and Industry. Tatlong malalaking organisasyon naman na kumakatuan sa government employees and retirees ang napahayag ng kanilang suporta sa liderato ni GSIS President at General Manager Wick Biloso, kasunod ng kanilang pakikipagpulong sa mga opisyal. Kabilang sa grupong nagpahayag ng suporta kay Biloso ang Philippine Government Employees Association o PGEA na may mahigit 600,000 members, ang Philippine Alliance of Retired Educators o PARE na may 280,000 members at ang GSIS Retirees Association. Sa kanilang statement, nagpahayag sila ng tiwala sa direksyong tinatahak ng GSIS sa gitna ng mga kontrobersiya hinggil sa investment at pamamahala nito. Binigyan din ng tatlong grupo na personal nilang nasaksihan ang pagiging bukas at pagtugon ng GSIS sa mga alalahanin ng mga miyembro at mga pensioner. Sinabi pa ng grupo na naniniwala silang tapat si Biloso sa kanyang paglilingkod bilang pinuno ng GSIS at binanggit nila ang desisyon nito na ginawa para gumanda ang pension funds. 23 mga dating NPA o mga former rebels sa Northern Samar kasama ang kanilang pamilya sumailalim naman sa training ng TESDA. Nag-aral sila paano mag-bake ng cake at ng pastry. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. Jane, good morning. 23 naman ang mga former rebels sa nating miyembro ng New People's Army dito sa lalawigan ng Northern Samar kasama ang kanilang pamilya. Ang sumailalim sa 10 araw na livelihood seminar sa TESDA. Pinangasiwaan ito ng 90th Infantry Commando Battalion, partnership ng Technical Educational Skills Development Authority o TESDA, Las Navas Agro-Industrial School at Sustainable Livelihood Program o SLP ng DSWD. Ang 10 araw na livelihood skills training ay isang bread and pastry production NC2 para sa nasabing mga former rebels at kanilang mga dependents. Doon mismo ito isinagawa sa headquarters ng 90th Infantry Battalion sa Barangay Upong Bayan ng Katubig, Northern Samar. Nagkaroon ng practical baking and entrepreneurial skills sustainable livelihood. Ayon sa report ng 90th Infantry Commando Battalion, sakop ng training ang theoretical at hands-on training sa bread, pastry at cake preparation at food safety, sanitation, and basic business management. Bahagi pa rin ito ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program, yung tinatawag na ECLIP at Whole of Nation approach ng pamahalaan na layuning matulungan ang mga former insurgents na maging produktibong mamamayan. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jane.
Crimes against person at illegal na droga nangunguna sa mga kaso ng mga PDL sa loob ng selda sa Eastern Visayas. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32, maupay nga agad Jimmy. Ang mga krimen laban sa tao at illegal na droga ang nangungunang dahilan kung bakit nakukulong ang mga person deprived of liberty sa mga bilangguan ng Bureau of Jail Management and Penology. Ito ang sinabi ni BGMP Regional Director Senior Superintendent Rel Sunon sa isang panayam. Ayon kay Senior Superintendent Sunon, ang mga krimen laban sa tao ay kinabibilangan na pagpatay, homicide, murder, physical injuries, pananakit, panggagahasa o rape, pananakot o grave threats at coercion. May kabuuan na 638 na PDLs na sangkot dito. 690 na mga lalaki at 90 naman ang babae. Sa mga kaso may kinalaman naman sa illegal na droga, may kabuuan na 771 na mga PDLs, 606 na mga lalaki at 65 na babae. Ang crimes against property naman, ang pagnanakaw kung saan may 91 na mga person deprived of liberty, 78 dito ang mga kalalakihan at 13 ang kababaihan. Sa ibang mga krimen may 88 na PDLs, 82 dito mga lalaki at 6 na babae. Sa kabuuan may 2,013 na PDL sa loob ng mga piita ng BGMP. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RS32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daghang salamat Jimmy. Ay magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Hong Kong. Magandang umaga din sa mga suki natin dyan sa Taipei, Taiwan. Michael Vincent dyan po sa Hong Kong ng Metro Plus Hong Kong. Good morning. At sa lahat ng mga Pilipinong nandyan ho sa dating Crown Colony. Magandang umaga ho sa inyo. Ingat lang lagi. Maganda umaga, Pilipinas! Sa mga seafarers natin, sa mga mandaragat natin, at sa mga Pilipino all over the world. Evan Lang dyan sa Las Vegas. Good morning po sa inyo. At saka sa mga naghanap sa akin ng Friday. Ingat ho kayo. Pag pauwi kayo ng Pilipinas, huwag na magpasalubong ng imported na tsokolate. Meron ho tayong local brand na Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, itinanim po yan sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce na sila ng dikalidad na cacao beans, pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? May mahigit 10 variants po ang Tangerine Chocolate. Ang mga raw material niyan galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya i-check ho ninyo sa tangerinechocolate.ph. Pwede na rin kayo mag-place ng order dyan kung kayo po yung nasa abroad. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, ang bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate ay nagpapalakas ng loob sa ating mga magsasaka, nagpapalakas sa ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate, 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Tangerine Chocolate, 100% gawang atin. Kaya ang pakiusap po ni Dr. Helen Tan, sana naman ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! Dating Manila Vice Mayor Yul Serbo. Kumusta na nga pala si Vice Mayor Yul, Abala na ngayon sa kanyang sining matapos na matalo sa nakarang halalan. Nakausap siya ni Morley Elino. Morley, good morning! Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Nagkaroon ako ng chance na makausap ang dating Vice Mayor ng Maynila na si Yul Serbo. Ayon kay Yul, matapos matalo siya nung nakaraang eleksyon, ngayon lang siya nagsalita dahil 5 days daw siyang nag-iiyak matapos matalo. Sa ngayon, ang dating Vice Mayor ay abala sa kanyang mga paintings, metal paintings na kung saan ay inilabas niya ang kanyang kahusayan sa pagdidibuho, sa pagtatagni-tagni ng mga metal craft. Bukod dito, may pelikulang gagawin ang naturang aktor at ito ay posibleng simulan niya by January. Ayon pa kay Yul,
sa mga tulad niyang nagserbisyo sa mga tao ay namimiss niya yung mga tao mismo, yung dati niya mga ginagawa. Pero hindi ibig sabihin nun ay kailangan ng tumigil din ang pag-inog ng mundo sa kanya. Tuloy lang daw ang buhay ayon kay Yul. Gumagawa siya ng kanya mga sining. Ayan, meron nga siyang exhibit. Tapos may pelikula siya. At marami pa rin siyang pinagkakabalahan, partikular na ang kanyang pagiging tatay sa 6 niyang anak. Yan ang ating DCRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Morley. Maganda umaga, Pilipinas. Nathaniel Pasyon ay bagdabigat kada kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa norte, lalong-lalo na sa San Mateo, Isabela. Magandang umaga sa mga taga-Katan sa Cavite. Ay, magandang umaga po sa mga suki natin dyan sa New York, Cubao. At syempre sa New York, USA. Sa mga suki natin dyan sa Canada, lalong-lalo sa Edmonton, magandang umaga. At magandang umaga din sa mga suki natin sa Kinapawan City. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas. Sa mga kadekada 80 ko nga pala ha, dyan ho sa Kinapawan City, magkita-kita tayo sa Biyernes. Magandang umaga, Pilipinas. 441, 44 na individual arestado sa mahigit na 200,000 pesos na laga ng shabu sa isang linggong operasyon ng PNP sa Bataan. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Sa patuloy na pagpapaigting ng Bataan Police Provincial Office sa pamumuno ni Provincial Director Police Colonel Marte Salvadora, ang kampanya laban sa kriminalidad at illegal na droga sa pamamagitan ito ng serye ng mga pinaigting na operasyon mula October 20 hanggang 26, 2025, matagumpay na naaresto ang 44 na individual, kabilang ang 18 wanted person. Sa laban kontra illegal na droga, 16 na suspect ang naaresto at nakumpiska mula sa kanila ang tinatayang 49.95 gramo ng shabu na may higit na halagang 228,000. Samantala, 5 naman ang naaresto sa mga operasyon laban sa illegal na sugal, habang 4 pa ang nasa kote sa iba't ibang paglabag. Pinuri naman ni Police Colonel Salvadora ang dedikasyon ng kanyang mga tauhan at binigyan diin ang kahalagahan ng pakikipagtulungan ng mamamayan tungo sa isang layunin ng mapababa ang krimen at masugpo ang salot na droga. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabak kayo nga sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Maganda umaga, Pilipinas. Mabilis naman tumugon si Public Works Secretary Vince Dizon sa naging kautusan ng Pangulong Bongbong Marcos na bawasan ng hanggang 50% ang presyo ng mga materyales sa konstruksyon ng mga government project. Ayon kay Dizon, tama lamang ang naging direktiba ng Pangulong BBM na niya may tuturing na pinakamalaking reforma ngayon ng ahensya. Kaugnay nito, asahan na niya ang pagbaba ng presyo ng mga materyales sa paggawa ng mga infra projects ng pamahalaan sa mga susunod na linggo. Tiniyak din ng kalihim na babantayan at sisiguraduhin niyang hindi magiging substandard ang mga proyekto. Itong directive ng ating Pangulo na ibaba ng in some materials up to 50% ang presyo ng mga materyales sa pag-construct ng mga kalye, tulay, classroom, health center at iba pang mga proyekto ng DPWH, I think this will be the single biggest reform ever in the DPWH. At yun ang gagawin natin. In fact, nagsimula na tayo several weeks ago sa pag-review at pag-benchmark ng mga presyo. At tama po ang Pangulo, marami po dito talagang ang layo ng presyo sa merkado ng iba't ibang mga materyales. Magkakaalaman tayo. Baka naman mamaya sa halip na isang truck ng buhangin, kalahating truck na lang. O kaya dapat isang sakong semento. Kalahati na lang ilagay. Magkakaalaman dyan. Anyway, tingnan ho natin. Pero nung panahon ni Secretary Babes Singson, nagkaroon na automatic 10% retention Doon sa 10% retention na yun, kumita na ho yung mga kontraktor, kumita na rin ho yung mga kontratista. Yung mga kontratista. Sa 50% kaya, baka naman makompromise lang yung kalidad ho ng proyekto.
45 anyos na lalaki nakawani ng LGU Binalonan, patay matapos mabangga ang motorsiklo niya na sinasakyan sa kasalubong na van sa Loac, Pangasinan. Masanto siya kabasan ni Chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Freddy, good morning. Masanto siya kabusan ko yung Angel. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng isang 45 anyos na lalaki na kawani ng local government unit ng Binalonan matapos itong maaksidente sa kanyang motorsiklo. Batay sa ulat ni Lawak Acting Chief of Police Major Napoleon Election Jr., naganap ang aksidente sa Provincial Highway sa Poblasyon Lawak kung saan sakay ng kanyang motorsiklo ang biktima na mag-overtake ito sa kotse na kanyang sinusundan, subalit nang makita niyang kasalubong na van ay bumalik ito sa kanyang linya na aksidenteng sumabit ito sa kaliwang harapang bumper ng kotse na minamaneho na isang 82 anyos na doktor na residente ng Nueva Ecija. Kaya't napunta ito sa kabilang linya at nakabanggaan ang van na kasalubong niya na minamaneho ng isang 37 anyos na lalaki na residente ng Tondo, Manila. Mabilis na naisugod ng LGU ambulance ang dugo ang biktima sa Manawag Community Hospital, ngunit idineklara na itong dead on arrival ng attending physician. Ang dalawang driver at kanilang mga sasakyan na sangkot sa aksidente ay nasa Lawak Police Station para sa kaukulang disposisyon. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, RH38 taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. 47 na makaliban sa alas 4 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo, ha? Ultabayo, ha? Yan, sabi ko sa inyo, lalo-lalo na sa mga bibiyahe at kinabukasan may trabaho. Aba, siguraduhin ho ninyo. Mag-ultabayo ho kayo para kahit madali inyong flight, still in action. Kahit na ikaw kulang ng tulog. Ha? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po'y dumaan sa mahabang clinical trial, hindi po testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial dyan po sa Japan. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya po napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating sistema, sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po naman ang responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ang tawag niya na madurubhasa ay commander ng ating immune system. Nakatutulong din po ang ultabayo para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, magandang gising. May panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng ultabayo. Baka kung may mga concerns ho kayo, mag-text lamang sa 0931-033-2871. Ulitin natin, ha? 0931-033-2871. May mga medical experts tayo na nakastambay dyan. Sasagot sa inyo pong mga concerns. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug, Southstar Drug, HB1 Plus Pharmacy, Joann's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. At ang magandang balita, kapag pumili ka ng isang box ng ultabayo postbiotic, yung 30 capsules sa 5 Mercury Drug store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0981 series of 2025. Mahalagang paalala ang ultabayo, hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Lifetime ban ang LTO sa lisensya ng mga road rage driver, suportado ni Senator Erwin Tulfo. Detalye ng balita mula kay Raymond Dedpa, RH38. Raymond, good morning. Suportado ni Senador Erwin Tulfo ang rekomendasyon ni Land Transportation Office o LTO Chief Attorney Marcos Lacanilao na kumpiskahin o bawiin na habang buhay ang driver's license ng mga road rage driver. Ginawa ni Asek Lacanilao ang pahayag matapos ang magkakasunod na road rage incident sa Silang Cavite, Tarlac City at Binyan, Laguna kamakailan lang. Para kay Senador Erwin, tama lang na hindi na payagang magmaneho pang muli ang mga driver na nagwawala sa lansangan, lalo na kapag nakapanakit ito o nakasira ng isang bagay. Paliwanag ng Senador, kapag hindi binawian ng pribilehiyong magmaneho ang isang road rage driver ay uulitin at uulitin nito ang pagwawala sa lansangan, lalo na kung armado pa ito o may katungkulan. Iginit nitong ang pagmamaneho ay isang pribilehyo at hindi karapatan tulad ng pananaw ng ilan kaya inaabuso. May panukalang batas ng inihayag si Senador Tulfo na magpapataw ng parusa sa mga road rage drivers na
pagkakulong at pagsuspindi sa kanilang lisensya habang buhay. Ito si RH28 Raymond Adpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. Maganda umaga, Pilipinas. Aba, birthday pala ngayon ni NNIC General Manager Angelito Alvarez, ha? Ayan, ang new na iya. Happy birthday kay NNIC General Manager Angelito Alvarez. Nagdiriwang siya ng kanyang birthday ngayon. Pagbati mula kay Special Deputy Collector Dr. Yeye Manawis ng Port of Naiya ng Bureau of Customs. Ayan. Ilang taon na ba si GM Angelito Alvarez? Bata pa yan. Hindi, senior na ba siya? Siguro naman. Kasi nasa high school pa lang ako. Naririnig ko ng pangalan ni GM Angelito Alvarez. Binati mo nga. Nilait mo naman. Maganda umaga, Pilipinas. Duda ang Federation of Free Farmers na magiging epekto ng niligdaang bagong executive order o EO ng Pangulong Bongbong Marcos na nagtatakda ng floor price para sa pinakamababang presyo ng pagbili ng palay ng mga ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan. Ayon kay Leonardo Montemayor, tagapangulo ng FFF, limitado lang ang saklaw ng naturang EO sa mga national agency at mga LGU na bumili ng palay at kumakatuan lamang ito sa 5% ng kabuuang produksyon ng palay. Dahil dito, paniwala ni Montemayor, hindi nito kayang impluensya ng mga pribadong negosyante na magtaas ng presyo ng palay at posible rin naman magdulot ng pagkaantala sa paggawa ng desisyon ng pagbuo ng isang komite para magtakda ng presyo. Karamihan din niya sa mga LGU at mga ahensya ng gobyerno na hiwalay sa National Food Authority, kulang sa mga pasilidad. Wala yung wala silang imbakan at saka yung post-harvest facilities. Manpower, wala ding pondo para bumili ng palay direkta sa mga magsasaka. Punto pa ni Montemayor, hindi na kailangan ang EO dahil makabibili pa rin naman ang NFA sa mga main buyer. Hindi na kailangan hiwalay pang price setting committee dahil sa itinatakda na ng NFA Council ang buying price nito na inaaprubahan din naman ng Pangulong Bongbong Marcos. Iginit pa ng FFF official, hindi agarang mararamdaman ang epekto ng nasabing EO dahil kumpleto na ang panahon ng anihan at makatutulong lamang anya ang pagtatakda ng floor price sa February hanggang March ng 2026. Maganda umaga, Pilipinas! Derek Ramsey at Ellen Adarna nagdaos ng maghiwalay na birthday celebration para sa first birthday ng kanilang anak. Wawa naman, First birthday pala ng anak, hiwalay na kaagad yung celebration. At least, dalawang birthday party di ba? Merong iba dyan, di ba? Itinataon na yung birthday para sa misis nila. Isinama pang anak. Tawag naman dyan, prudent spending. Yan. Hindi ko sinasabing kuripot yan, Maganda umaga, Pilipinas! Detalye na balita mula kay Gorgie Runa. Gorgie, good morning! Hindi pa rin nagsasalita ang mag-asawang Derek Ramsey at Ellen Adarna tungkol sa pinag-uusapang paringhiwalayan nila. Nakikita lamang ito sa social media na hindi na talaga sila magkasama. Kamakailan lang ay pinagdiwang nila ang first birthday ng kanilang anak na si Lily pero magkahiwalay ang selebrasyon. May sariling pa-party si Ellen na wala si Derek at ang aktor ay nag-post din ng selebrasyon nito sa kaarawan ng kanyang anak na wala naman si Ellen. Kaya lalong lumalakas ang bulong-bulungang may problema talaga sila at baka nga hiwalay na. Sa Instagram post ni Ellen ay may nagtanong sa kanya bakit wala nga ba si Derek. At sinagot ito ni Ellen sa wikang Bisaya na sinabi nitong inimbitahan daw niya pero hindi naman daw sumipot. Pati ang aktres na si Sara Labati ay nadamay sa issue na ibinalita raw ni Ogie Diaz na itong si Sara ang dahilan ng kanilang hiwalayan. Pinagtatawanan nila ito ni Ellen na matagal na talaga silang magkaibigan. Pinabulaanan nila ang intrigang iyon. Sinubukan ko rin hinga ng pahayag si Derek pero minabuti niyang manahimik at hindi kami sinagot. Pero marami nang nagsasabing may problema talaga silang mag-asawa at baka nga raw nauwi na ito sa hiwalayan. Patuloy nating susubaybay
bayanan sa isyong ito dahil wala pa rin silang inaamin kaya nakabitin pa rin ang intrigang ito. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie. Good morning, John Lloyd. Magandang umaga, Pilipinas! 55 makalipas ang alas 4, pinagbibitiw na ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya ang mga opisyal ng Office of the Ombudsman upang magsumite ng kanilang court resignation. Sa isang kautusan na may petsang October 22, nakasaad na sakop ng kanyang direktiba ang lahat ng mga opisyal at mga empleyado na itinalaga mula May 29 hanggang July 27 ng 2025 bago ang pagre-retiro ni Ombudsman Samuel Martires. Sa kabuuan, umaabot na ng 99 ang bilang ng mga naturang opisyal, kabilang ang 2 assistant ombudsman, 4 na direktor, 3 graft investigation officers, 6 na pong graft investigation at prosecution officers, at 30 assistant special prosecutors. Kabilang sa pinakatinamaan ito ay sina Assistant Ombudsman Nelly Rojas at Maria Olivia Rojas na may salary grade 29. Samantalang ipinaliwanag ni Rimulya na natuklasan niyang may 204 ng mga midnight appointees sa tanggapan. Iginit niyang hindi tama ang biglaang pagpuno sa mga posisyon na dapat sana'y bakante matapos ang termino ng kanyang sinundan. Sinabi pa niya na ilan sa mga bagong hirang ay may mga baguhang abogado daw na maaaring makasira sa moral ng mga veteranong kawani ng ombudsman. Binigyan naman ni Rimulya ng 7 araw mga opisyal upang magsumite ng kanilang resignation. Pero habang wala pa niyang desisyon ang mga ito, ay dapat pa rin ipagpatuloy nila ang kanilang trabaho sa naturang tanggapan. Teka muna, baka naman Secretary Boying paalala lang, Secretary Boying, tumabit ka na doon sa kaso ni Senator Joel Villanueva. Ang sabi mo, dapat na ipatupad. Yung pala, hindi talaga may ipatutupad dahil na-reverse na pala noong pang 2019. Tapos sabi mo, hindi, secret siguro yan. Anong secret? Nakapost nga po sa CCMS. Stricto na, ha? Ayan, you cannot bend the law. O eto na naman. Pinaka-apektado ng kautosan ni Ombudsman Boying na magsumite ng court resignation ay mga middle officers at hindi ang pinakamatatas na opisyal na kaugnay sa prosekusyon at investigasyon. Ito naman po ang pananaw ng international lawyer na si Anthony Ludalbi Vista sa mandato ni Ombudsman Crispin Rimulya na magsumite nga ng court resignation ang halos 100 opisyal na itinalaga mula May 29 hanggang July 27 ng 2025. Karamihan pala ng nasabing mga empleyado na pinagre-resign ay humahawak ng core function ng ombudsman, gaya ng pag-evaluate ng mga reklamo, paghanda ng case resolution at pag-prosecute ng mga kaso sa korte. Wala rin naman ng legal effect ang pagsusumite ng court resignation maliban lamang kung voluntaryo nila itong gagawin. Sa ilalim kasi ng kautusan ng Korte Suprema, hindi mateterminate sa employment ang isang courtesy resignation maliban na lamang kung isinumite ito ng voluntaryo at tinanggap ng kaukulang otoridad. Involuntary at inconsistent din umano ang mandatory na panawagan para sa courtesy resignation sa constitutional guarantee of tenure. Magiging valid lamang anya kung may malinaw na ebidensya ng korupsyon o administrative breakdown na magpapatunay ng kinakailang reorganisasyon sa tanggapan. Taliwas ito sa kaso ng mga empleyado ng ombudsman na pinagsusumite ng courtesy resignation nang wala namang nakabimbing kaso at hindi rin sila nakitaan ng mismanagement. Ito ho ang dahilan. Ito pala, yung background nito, as early as 2018, nagpatupad na ng freeze on hiring at mga promotion sa buong ombudsman. Walang na-promote, wala ding mga bagong empleyado na na-hire. Ang layunin nito ay magkaroon ng full organizational review and reclassification of position para matugunan yung mga overlapping function at stopping imbalances. Ibig sabihin, meron pong prosesong sinunod. Ano ho? Ang reorganisasyon na ito ay nag-take effect sana by 2020 or 2021. Kaya lang ho, na-delay yung implementasyon dahil po sa COVID-19 pandemic.
Most internal program were suspended while the government prioritized health and essential operation. Kaya nung magbalik sila noong 2023 hanggang 2024, saka lamang na ipagpatuloy ang pag-aaral at na-finalize yung pong proseso. Kaya mid-2025, bago ho nag-retire si Ombudsman Sam Martires, yung long-planned reorganization ay naisakatuparan. Hindi po whimsical. Hindi lang po para mag-accommodate. Ano ho? Ang 2025 reorganization ay realignment of existing position at pagbuo ng reclassification ng additional plantilla items. Ito po ay alinsunod sa loophole structural adjustment para daw mas maging efficient ang Office of the Ombudsman. Lahat ng mga appointments ay prinoseso at dumaan po sa pagsusuri ng Civil Service Commission. Sa ilalim po ng Presidential Decree 807 o Civil Service Decree of the Philippines at ng Book B, Title 1, Subtitle A, Chapter 5 ng Administrative Code of 1987, once an appointment is attested by Civil Service Commission, it becomes final and permanent, and employees gain security of tenure. An appointment can only be invalidated if proven fraudulent or falsified. Ano to? Sekboying, Ombudsman. Shall we bend the law? Magandang umaga, Pilipinas! Word of the day natin, bend the law. Hindi, wag na. Ang ating word of the day. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Ang word of the day, parang DZRH lang yan ha. Number 1. Yan po ang ating word of the day. Number 1. Magandang umaga, Pilipinas! 2 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa mga nakakalimot, 27 na tayo ng Oktubre 2025. Ngayon po ay Lunes. Buwan naman sa ating pag-uulat si Chanel Dominguez mula sa Pag-asa. Ma'am Chanel, good morning. How are you? Magandang umaga din po sa inyo, Sir Angel, at magandang umaga din po sa mga taga-subaybay po natin. Update po muna tayo dito sa ating lagay ng panahon. So meron tayong low pressure area na binabantayan dito sa loob ng PAR. Ito ay huling namataan sa line 260 kilometers west ng Dipolog City, Zamboanga del Norte. Sa ngayon po, mababa naman po yung chance nito na maging isang ganap na bagyo at ito ay nakapaloob dito sa Intertropical Convergence Zone. Dulot nitong low pressure area, mataas ang chance ng mga pag-ulan ngayong araw dito sa Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula at Barm. Samantala, meron tayong shear line ngayon, yung salubungan na mainit at malamig na hangin. Ito po yung northeasterly wind flow po natin tsaka easterly po natin. At dulot nito, mataas din ang chance ng mga pag-ulan ngayong araw dito sa may Batanes at Babuyan Island. Dito rin po sa Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora at Quezon, mataas din ang chance ng mga pag-ulan ngayong araw. Dulot naman ito ng easterlies. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, kasama na ang Metro Manila, magiging maaliwalas naman ang ating panahon, pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na chance noong panandali ang buhos ng pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi, dulot ito ng mga localized thunderstorm. Sa ngayon, wala naman tayong nakataas na anumang gale warnings o anumang seaboards ng ating bansa. At yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga, Sir Angel.
Ma'am Chanel, ano yung yung nasa may boundary ng ng power line natin, bandang baba na Mindanao? Ano yung cloud clusters na yan? Ito po yung low pressure area po. Yan yung LPA. ITCC po siya na nakapaloob po yung low pressure area po natin dito. Kaya nakakakita po tayo ng makapal na kaulapan po. Makapal ha? Opo. Kaya mataas po yung chance na malalakas na ulan po, lalo na dito sa Palawan po. Pero hindi naman siya wala pang probability na maging bagyo. Sa ngayon po mababa po yung kanyang chance. Mababa pa. Okay. Thank you, Ma'am Chanel. Magandang umaga. Good morning. Si Chanel Dominguez mula po naman sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Alam ba ninyong nakakaapekto pala sa struktura ng utak ang madalas na pagtulog ng mas mababa sa 6 na oras? Makinig kayo ha. Sa pag-aaral gamit ang MRI o Magnetic Resonance Imaging, lumalabas na mga individual na may mas maikling tulog ay may mas maliit na gray matter volume sa maraming bahagi ng utak. Kabilang dito ang hippocampus, yung bahagi ng utak na konektado sa memorya, pagkatuto at emotional balance. Nasa 0.22% ang inililiit ng hippocampal volume ng utak ng isang taong laging puyat. Kulang sa 6 na oras ang tulog ha? Sa pagsusuri, lumalabas din na mga taong laging kulang sa tulog ay may 30% na tsansa na magkaroon ng demensya. Dapat talaga at least mga 6 to 8 hours talaga ang tulog. Malukabral ha? Mahirap yan. Ganyan kulang ka ng tulog ha? Ano ang pangalan mo? Joke. Hindi ako bumabawi naman ng tulog. Bumabawi naman ako ng tulog. Kulang kuminsan pero bumabawi din naman ako ha? Hey! It's the time of the year para mamigay ng malakasang pamasko! Dahil eto na ang DZRH Pasko Panalo Malakas Promo! Kapag nahuli namin kayo nakatutok sa DZRH Radio o nanonood sa DZRH TV at DZRH Online, instant meron kang ginaldong 1,000 pesos at Christmas gift basket hatid ng DZRH. Plus, may bonus round pa. Kailangan lang sagutin ang keyword of the day para mapasa inyo ang aming DZRH mini component. Kaya, kinig na! Sa DZRH Pasko Panalo Malakas Promo! Ayan. Yung tropang pogi ni Sherwin Alparo ay nasa Barangay Hulo, Mandaluyong City. Ayan ha. Nasa Barangay Hulo, Mandaluyong City ngayon si Sherwin Alparo at ang kanyang grupo. Mamimigay yan ng pera at ng mga regalo. Tutok na! Maganda umaga, Pilipinas! Sa mga may lakad ngayong araw nito, huwag din kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Ha? Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH umuk na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Pangulong BBM sumabak nga sa bilateral meeting sa sidelines ng 47th ASEAN Summit sa Malaysia. Detalye mo na kay Let Narciso Arish 14. Let, good morning. Nakaharap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang leader ng iba't ibang bansa sa bilateral meeting sa sidelines ng 47th ASEAN Summit and related summits sa Kuala Lumpur. Una nitong nakausap sina Cambodian Prime Minister Hun Manet at Thailand Prime Minister Anutin Charnvirakul. Tinalakay ng mga ito ang pagpapalawig ng kooperasyon sa sektor ng turismo, agrikultura, kalakalan at pamumuhunan. Nagpaabot rin ng suporta ang dalawang leader sa ASEAN chairmanship ng Pilipinas sa susunod na taon. Sa meeting kay Prime Minister Mark Carney,
Kapwa bukas ang Canada at Pilipinas na palawigin ang people-to-people exchanges at investment sa kalakalan at enerhiya. Nagpasalamat din si Pangulong Marcos sa suporta ng Canada sa international law, partikular ang United Nations Convention on the Law of the Sea. Nakipagpulong rin si PBBM kay European Council President Antonio Costa kung saan nagkasundo ang mga ito na ipagpatuloy ang engagement at pagtutulungan sa kalakalan at pagpapalakas ng international rules-based order. Sa kanya namang unang bilateral meeting sa bagong halal na si Prime Minister Sanay Takaichi, sumentro ang paksa sa pagpapalalim ng kooperasyon ng Pilipinas at Japan sa defense and security sector, lalo na ngayong mayroon ng reciprocal access agreement ang dalawang bansa. Mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. At tabayan po ninyo ang update mamaya kay Let mula po dyan sa Malaysia. Inilunsad naman ng Aeraro Airlines ang kanilang kauna-unahang direktang flight mula Irkutsk. Tama yung pronunciation. Basta Russia. Patungo ng Kalibo, Aklan. Aba, Mayor Jury Sukro, congratulations ha. Ang inaugural flight ay dinuluhan ng mga Russian tourists at sinalubong ng mga opisyal mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines at iba pang ahensya ng gobyerno. Simula bukas, October 28, magsisimula ang regular na biyahe ng Aeraro Airlines na may biyahe tuwing Martes at Sabado mula Kalibo patungong Irkutsk at Shabarovsk. Hirap na magkasi. Basta, mga lugar to sa Russia na inaasang magpapatuloy hanggang March 2026. Ayon kay CAAP Director General Lieutenant General Raul Del Rosario, ang bagong ruta ay isang mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng koneksyon sa pagitan ng Pilipinas at ng Russia. Inaasahan namang mapapatas nito ang bilang ng mga turista mula Russia na bibisita sa Boracay at iba pang destinasyon sa Western Visayas region, tungo sa mas inklusibo at mapanatili ang pag-unlad ng turismo. Ayan ha. Congratulations again, Mayor Juris Sukro. Maganda umaga, Pilipinas! Aba, dapat pala doon tayo maglagay ng tangerine chocolate, Dr. Helen Tan, ha? Para direct market din papuntang Russia. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon, nagpuproduce ng husila ng dikalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Sabi po ni Dr. Helen Tan, bagamat ang tangerine chocolate ay gawang lokal, ito ho ay taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate, meron pong mahigit 10 variants ha. Check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material niyan ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal. Pero kahit ito'y gawang atin, talagang ipinagmamalaki ho ng mga taga Quezon dahil talagang ito world class ang dating. Tangerine chocolate, available po sa 0919-095-5935. Bago ho kayo umuwi ng Pilipinas, mag-notice na ho kayo, mag-message na ho kayo, na meron ho kayong ipapasalubong na tangerine chocolate. In order nyo na bago pa man kayo dumating ng Pilipinas. Hey, hey, hey! It's the time of the year para mamigay ng malakasang pamasko! Dahil eto na ang DZRH Pasko Panalo Malakas Promo! Kapag nahuli namin kayo nakatutok sa DZRH Radio o nanonood sa DZRH TV at DZRH Online, instant meron kang ginaldong 1,000 pesos at Christmas gift basket hatid ng DZRH. Plus, may bonus round pa. Kailangan lang sagutin ang keyword of the day para mapasa inyo ang aming DZRH mini component. Kaya, kinig na! Sa DZRH Pasko Panalo Malakas Promo! Ito na. May ang bilis namang manghuli ni Sherwin Alparo. Sherwin, go! Tignan mo, Kuya Angel, napakadilim pa. Dito sa area na to ng barangay Hulo. Tahimik na tahimik. Pero maagap ang tagapakinig mo ng Magandang Umaga Pilipinas.
dahil nahuli natin itong si Tatay pangalan niyo po, Rodolfo Camara, sir. Tatay Rodolfo na nakatune in yung kanyang cellphone, no? Yun, no? Si Tatay Rudy. Oo. Dahil sa bahay, ang pinakikinggan nila, radyo talaga. Opo, DCRH, sir. Talagang radyo, sa radyo kayo nag-tune in pag umaga. Diyan po kami nakikinig ng may bahay ko po, sir. Tapos ngayon, isa ka papunta ngayon, nagmamadali ka ngayon. Naghahanda po ako para magtinda ng buko. Nagtitinda ng buko. Tinda po ako, sir. Magkano ang buko niya, Sherwin? Ano po, 45 pesos po ang isa. 45. Mas mura dyan, Sherwin, Dito sa Quezon City, 60. 50 eh. 60 nga doon sa Quezon City. Kung ang bumili, kagaya ni Sir Angel, wala pong discount pag senior. Kakaunti lang po ang puhunan. Dapat lang. Teka muna, Tatay Rudy. Bakit puti na yung mga bigote ho ninyo? Mga ilang taon na ho ba kaya? Sa ano yung si Santa Claus? Oo nga, parang si Santa Claus. Ako na po yan talaga po, hindi ko po yan inaahit, parang ginugupit para lang po sa akin. Talagang mistisong dating Di ba? Kaya lang ang laki ng Windows ni Tatay Rudy, dahil kung talagang nakikinig kanina sa binanggit ni Kuya Angel na word of the day. Ano po ang word of the day natin? Number 1, sir. Magaling! Congratulations! Number 1. Dahil number 1 ang DZRH. Eto, meron kang DZRH mini component. Yan, Ayan, ready na yan. Nakatune in na yan sa DZRH. Buksan nyo na lang. Yan, sa inyo na yan. Pinahinang mo yata. Para talagang makita ka agad nila kung asan ng istasyon yan. Okay. Siyempre, dahil nahuli ka namin naka-tune in kay Sir Angel, eto, meron kang 1,000 pesos. Salamat, sir. Ayan, congratulations. At bukod dyan, meron pang Deezer H t-shirt at ang Deezer H Noche Buena basket. Yan para sa iyan, Salamat, sir. Naka-tune in ba si ma'am sa bahay? Nandito po ako sa labas. Hindi, paano si Commander? Nakikinig sa bahay? Nasa bahay po. Nakikinig? Nakikinig rin po sa kanyang YouTube. Wala, kumpiskado na yung 1,000 mo. Wala na yan. Wala na. Hindi na magagamit sa puhunan. May ireremeta data po. Hindi pa nakaalis. Dito pa lang yung tricycle. Ito gamit na pambili. Yan buko. ATM yan. ATM na yan, Sherwin. Punta na yan sa ATM. Automatic transfer to Mrs. ATM. Ano po ATM? Automatic transfer kay Mrs. Automatic transfer. Ayan. Sige, congratulations, Tatay Rudy. Ingat. Tuloy ko yung Angel, nalungkot, tinokso mo kasi. Hindi, nakikinig Hawak din nakikinig. So, babalik pa ulit ng loob ng bahay, ibabalik yung isang libo. Sige. Congratulations, Tatay Rudy. Sa mga nais sumunod ng 1,000 pesos, lagi tumutong sa Deezer H. Baka na susunod dating winner sa Deezer H, Pasko Panalo Promo. RS number 6. Sherwin Battle Faro Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. At doon naman sa gustong makadali ng 10,000 piso, Mahiwagang Tunog. Habang naliligo kayo gamit ang Shield Bond Soap, itong ating mahiwagang tunog nagkakahalaga ngayon ng 10,000 pesos. Basta yung isang item na hinahanap natin, ginagamit sa komunikasyon. At yung pangalawang item, binigay ko na, electric cabinet. Ayan, bibihira kasing gumagamit ng electric cabinet, kaya binigay na natin, giveaway na natin yan. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagdetext sa empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Sundin ninyo yung tamang format empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Sa mga nakatutok sa atin online, kinakailangan meron po kayong sharer badge kung gusto nyo manalo madali ang 10,000 pesos. Maganda umaga, Pilipinas! Naliliit mo naman ang premyo Line 10, makalipas ang alas 5 na umaga.
happy birthday kay GM Angelito Alvarez ng New Naiya Investment Corporation. Yan. NNIC. Yan, pinababati ka ng tropa ni Dr. Yeye Manawis dyan po sa per cargo ng Naiya BOC. Maganda umaga, Pilipinas! Mamalengke nga muna tayo. Nasa may Paho Market ngayon sa Caloocan si Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. May buntag maambong umaga po yung Angel dahil itong presyo, no, itong presyo ng mga karneta manok dito sa may Paho ay nanatiling nasa 350 Kuya Angel itong karne ng baboy at itong pork chop ang giniling ito yung nasa 350. Itong pata hulihan ay 330 at 340 naman yung pataunahan at natiling 400 pesos yung presyo ng tiempo. Maliban to sa isang palengke sa Caloocan ay lahat ay halos pare-parehas yung presyo dahil ang katwiran nila Kuya Angel ay pangalawang patong. Kumbaga yung supplier ang pinakamura, susunod sila at minsan pangatlo kaya mataas, hindi maiwasang mataas yung kanilang presyo. Pero itong presyo ng baka ay natiling 450, ang presyo ng kambing abay bumaba ng 5 piso. Sa tagal-tagal ng presyo ng kambing ay 500, naging 455. Ito yung kilo ngayon. Pero hindi na bago yung presyo ng ulo at tapa dahil nasa 450 pa rin, habang yung papaitan ay 250. Sa presyo naman ng stock Angel, muling tumaas. Sabi nila mag-uundas, mukhang hindi na bababa itong presyo ng bangus tagupan dahil 340 to 350. Muling tumaas ng 20 pesos. Yung galunggong 280, ang yellowfin ay 220. Yung mahilig naman sa pusit, ang pusit lumot ay 180, pusit kalawang 180, ang calamares ay 280 to 300, ang shrimps 180 hanggang 480 pesos. Yung tilapia nasa tumasulin hanggang 100 to 120, ang Batangas naman ay 130 to 140. Ang itong espada tumasulin ng 20, nasa 80 pesos. Ito yung istang bahaba na manipis. Habang itong bisugong tunay, 220 ang lapu-lapo, 240 yung malilit, yung magandang klase na pang-steam ay 450 pesos. Ang salay-salay, 240. Habang sa presyo naman ng gulay, bagyang bumaba ng 20 ang 20 pesos ang palaya, nasa 140. Ang kalabasa, 60 pesos. Kamatis, 140 hanggang 160 pesos. Yung labanos ko Angel ay tumaas ng 20. Nasa 100 pesos bawat kilo. Habang ang talong bumaba naman ng 20, 80 pesos. Yung pinakamagandang klase naman ay 100 pesos. Ang luyaw, ang 60. Sibuyas, 160. Yung bawang, 130 pesos. Yung repolyo, muling tumaas ng 20 naman. No? Naglalaro ng presyo. Mula sa 80, ngayon 100 pesos. Ang carrots ay 160. Siling labuyo, marami supply. 220 yung kilo. Merong 250 yung siling panigang. 90 pesos hanggang 100 ang siling makopa naman, 220 pesos bawat kilo. Ibang mga gulay ay hindi naman tumaas habang presyo ng bigas. Nag-umpisa ng 35, 40 pesos, 54 hanggang 56. At ang pinakamahal pa rin, itong bigas na dinurado. Susundan ng bigas, yung malagkit naman, 80 pesos hanggang 100 pesos bawat kilo. So yan, Angel, ating price monitoring report mula pa rin dito sa Paho, Caloocan, Naresto 1 to 3. Edwin Duque nagulat sa Disarray, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edwin. Maganda umaga, Pilipinas! Doon sa mga namamalengke, alam ba ninyo yung cilantro? Yung cilantro, yung ilalagay sa pansit, di ba? Cilantro, yung pampabango. Yan, ha? Ang cilantro ay nakapagpapaalis po ng 87% ng lead, 91% ng mercury, at 74% ng aluminum mula po sa katawan ng tao. Ganyan ho ka-efficient ang cilantro, ha?
Oo, hindi lang pala yan panggulay, talaga panglinis ho ng sistema natin. 87% ng lead na kuminsan nakukuha din ho natin mula ho sa mga yung mga pintura, gano'n. Kaya any material na may may pintura, may lead content. 87% yan, tinatanggal ng silantro, 91% ng mercury, at 7% ng aluminum sa katawan ng tao, tinatanggal ng silantro. Maganda umaga, Pilipinas! Isa sa mga taong nasa likod ng pagsasampa ng kaso laban kay dating LTO Chief Vigor Mendoza at negosyanteng kontraktor ng plaka, wanted umano sa batas, nagtatago sa batas. Detalye ng balita mula kay Val Gonzalez, RH5. Val, good morning. Good morning, Gaya Angel. Nagtatago umano at mayroong outstanding arrest warrant sa korte ang isa sa mga individual na naghain ng reklamo sa Ombudsman laban kay dating LTO Chief at ngayon ay LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II. Itong inihayag ni Attorney Rod Santos, isa sa mga abogado ng OMI-JKG, ang vehicle plate making company na pagmamay-ari ng negosyanteng si Annabel Arcilla, nakasama ni dating LTO Chief Azet Mendoza na sinampan ng kaso ng isang Cesar Zamorano. Sa isinagawang forum sa Quezon City, tinawag ng negosyanteng si Arcilla na scammer ang complainant na si Zamorano at kasamahang wanted na pinangalanan si Christian Calalang. Sabi ni Arcilla, hindi ngayon makalantad sa publiko si Calalang dahil matagal na itong wanted sa kasong qualified theft na kanyang sinampa sa Manila City Regional Trial Court. Sa katunayan, ali ay ginagamit ng dalawa ang pangalan ng mga matataas na opisyal ng gobyerno, kabilang na si Executive Secretary Lucas Bersamin, para makahingi ng pondo sa mga negosyante. Please do not believe them. Ang sinasabi nila, may dala pong mga dokumento. Sila lang po magsabi kasi I'm so overwhelmed nung nalaman ko ganun sila kagaling gumawa. Scammer sila, scammer? Ayan. Scammer. Batay sa ilaing reklamo sa Ombudsman, sinabi ni Zamoranos na nagsabwatan umano sila dating Azet Mendoza at Arcilla para mailabas ang 470 million pesos frozen fund para sa plate modernization program ng pamahalaan. Ayon naman kay Attorney Freddy Villamor, isa sa mga abogado ng OMI-JKG, na walang nilabag na batas si Azet Mendoza sa pag-release sa pondo dahil walang personalidad sila Zamorano at Calalang na maghabol sapagkat hindi naman sila mga shareholder ng kumpanyang pagmamay-ari ni Arcilla. Ako si Val Gonzalez, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Val, dapat ang unang habulin yung si Calalang. Matagal na wanted sa batas yan eh. Diba? At saka, di ba, kung magpapala ng kaso, dapat yan yung si Zamoranos, di ba? Dapat pinanumpaan niya yung kanyang affidavit. Di ba? Nagtungo ito ng personal. Dapat managot yung abogado nito. Dahil alam niyang wanted sa batas, pagkatapos hindi niya. Ang abogado niyan, Kuya Angel, ay dating Assistant Secretary ng Department of Transportation, itong si Attorney Mark Tolentino, yung abogado ng mga naghain ng kaso diyan sa Office of the Ombudsman noong nakalipas na linggo, Kuya Angel. Alam niyang may may warrant yung si Zamorano at saka itong si Calalang tinukonsinti niya, di ba? Dapat Actually, Kuya Angel. Actually, Kuya Angel, yung meron lang daw arrest warrant, yung kasamahan ni Zamorano, itong si Calalang. Hindi ko alam niya kung nandiyan si Zamorano, hindi isama niya na ituro niya kung nasing si Calalang na matagal na nagtatago sa batas. Di ba? At para na Kuya Angel, mahabol o makuha na ng batas itong si Calalang, ay naglabas, Kuya Angel, yung negosyanteng si Arcilla ng bounty. Patong sa 300,000 piso ang gagaling daw sa yung bulsa para mahanap na itong si Calalang. Kapatid naman na siya at itong si Zamoranos ay magkasama para na siya ay iharas. Dahil ngayon ay nakukumpleto na, Kuya Enger, yung
napakalaking yung backlog ng plaka. Correct. Oo. Oo. Yung grupo ni Kalalang at saka ni Sumuranos, yan yung may pakana, yung nagbigay ng problema sa LTO para hindi makapag-deliver ng plate number, ng mga license plate. Dapat matunto na itong mga mukong na ito, ha? Tama yung binabanggit mo kay Angel dahil mula noong 2013 na pumasok yung dating kumpanya na wala pa itong CRC doon sa eksena. Alam naman natin kung gaano kalaking milyones ng plaka ang backlog at nagkaroon ng problema ng plaka dito sa ating bansa, Kuya Angel. Maraming salamat, Bal. Si Bal Gonzales live. Back to you, Kuya Angel. Si Bal Gonzales live mula po sa Kansas City. Maganda umaga, Pilipinas! Inalakay naman sa isinagawang courtesy meeting ng Japan International Cooperation Agency o JICA sa Bureau of Customs ang mga kasalukuyan at mga susunod pang mahakbang tungo sa reforma at modernisasyon ng ahensya. Pinunahan ni JICA Customs Expert Mr. Shigeki Katsu at Commissioner Riel ng Pumaseno ang pagpupulong kung saan iniulat ng dalawang opisyal ang mga update sa capacity building at technical cooperation projects. Lain naman ito na mapalakas pa ang risk communication, mapaigting ang customs automation at mapabuti ang border efficiency. Pero pinakamaganda talaga dito yung customs automation para less na ang intervention ng tao. The lesser the human intervention, mas malalabanan ho natin ang korupsyon. Napag-usapan din ang iba pang mga paraan tungo sa kolaborasyon ng JICA at ng Bureau of Customs upang higit na iayon ang mga proseso ng BOC sa International Customs Standard. Maganda umaga, Pilipinas! Mga Chinese fishing boat na gumagamit umano ng kemikal sa Ayungin Shoal na harang ng Armed Forces of the Philippines. Detalye ng balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Naharang ng mga sundalong Pinoy, Kuya Angel, ang ilang Chinese na gumagamit umano ng cyanide sa kanilang pangingisda malapit sa Ayungin Shoal. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Sergio Sterilidad, kinumpis ka rin ng Western Command ng AFP ang mga gamit ng mga nasitang mga fishing boat. Kabilang dito ang mga bote na hinihinalang naglalaman ng kemikal na para sa illegal at destructive fishing kung tawagin ng AFP. Babala ng AFP maaring makasira sa bahura at marine life sa West Philippine Sea ang naturang cyanide chemical. Pero bukod sa pagsamsam sa mga fishing paraphernalia, kalaunan ay itinaboy na lamang din umano ng mga sundalong Pinoy palayo sa area itong mga Chinese. Nabatid na naka-istasyon sa Ayungin Shoal ang naval warship na BRP Sierra Madre na nagsisilbing outpost ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tigel. Uy, happy birthday kay Konsehal John Santiago ng Cardona, Rizal. Binabati ka ni Don Popoy Taruk, ha? At magandang umaga naman kay Mayor Sene Mendoza dyan sa Talisay, Batangas. Ay, Mayor, kumusta na ho dyan, ha? Mayor Natanawan, magandang umaga ho dyan sa Talisay, ha? At sana naman maayos ang kondisyon dyan, kasunod ng pagsabog dyan sa Taal. Magandang umaga din kay Ambassador Harry Amping, Kador, Plato, good morning. At sa mga justices natin, ha? Justice Max De Leon, ng Court of Appeals, Justice Energito ng Sandigan Bayan, si Justice Maidas Marquez, nakauwi na ba? Kita ko sa airport ng Thursday. Ayan, at saka si Justice Alex Yesmundo, siyempre, Chief Justice, at si Justice Raul Villanueva, kasama sa mga nakatutok sa atin ang kanyang mama Sally, ha? Good morning. 5:37 ang oras sa buong Kapuluan. Maganda umaga, Pilipinas! Ang oras na yan ay hatid sa Balbones. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, sa mga seafarers natin, sa lahat ho naman naglalayag ngayon, ingat, ha? At sana nga makauwi kayo sa Pilipinas sa Pasko para makapilang ang inyong mga mahal sa buhay. Ayan, ha? At nananakit na ba ang inyong mga kasukasuan? Nagkaka-wrinkles na ba? Humihina na ba ang kalamnan? Epekto yan ang pagtanda. Ipinakikilala po ang Ultaplex, isang health drink mula po sa mga lumikha ng Ultabio, backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine
Collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, Glucosa Green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at ultamayo.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, sa lahat ng mga may transaksyon dyan sa Kaap, good morning ha. Ingat-ingat kayo ha. Pilipinas umano ang nangungunang bansa na nakapag-aambag ng plastic waste sa karagatan. Ba, congratulations ha. Top-notcher tayo. Pilipinas daw po nangunguna sa mga bansang nag-aambag ng plastic waste sa karagatan. Sa datos, nasa 356,371 metric tons ng basura kada taon ang napupunta sa karagatan mula sa Pilipinas. Sumusunod dito ang India na may 126,513 tons. Ang Malaysia, 73,098 tons. Mas malaking produksyon natin ang basura sa karagatan kaysa sa China, 70,707 tons. Indonesia, 56,333 tons. Dalawa sa paunahing tinukoy na dahilan ang mabilis na industrialisasyon, paglago ng urban population at poor recycling infrastructure ng mga nabanggit na bansa. Bukod sa mga nabanggit na nakapag-aambag din ng basura sa karagatan ng Myanmar, 40,000 tons. Ang Brazil, 37,799 tons. Ang Vietnam, 28,221 tons. Ang Bangladesh, 24,640 tons. At ang Thailand, 22,806 tons. Ba, tinalo natin. Ewan ko. Kung yan ba, karapat dapat nating pagmayabang, ano ha? Number 1 tayong polluter ng dagat. Ay, naku, nakakahiya. Pinuna naman ni public health expert Dr. Tony Leachon kung bakit hindi nakamonitor ang Department of Health sa pagpapatayo ng mga public health center na niya'y tungkulin ang kagawaran. Kasunod dito ng ulat na 200 lamang mula sa 600 health centers sa iba't ibang lugar sa bansa ang functional o nagagamit ng publiko. Ang kay Leachon, hindi dapat natatapos lamang sa pagbibigay ng budget sa mga LGU ang kampanya ng DOH para sa konstruksyon ng mga health center. Iginit pa ni Leachon, may mga regional directors ang DOH para mag-monitor at mag-update upang isagawa ng maayos ang naturang proyekto. Kita natin yung Secretary of Health na umikot at sinasabing hindi tapos to. Pero hindi ba dapat yung Department of Health through their city health officer or regional directors ay nag-check din regarding the completion, monitoring. At say, let's say every month meron ka malang progress report as to the completion. Ngayon, kung papansin mo, pumunta sa Marikina, pinakita niya hindi tapos. Ba't hindi monitor? Ngayon lang na nasabihan. Nga naman, ano ha? Abala kasi sa sekretary sa mga trabaho niya abroad eh. Di ba sabi nga ng mga senador? Parang gusto daw ho ng kalihim ng Department of Health maging sekretary ng tourism. Kasi Department of Foreign Affairs pala. Kasi mas madalas siya sa abroad. Mga sabit sa flood control scandal dapat isiksik sa mga dati ng kulungan, hindi sa New Quezon City Jail, ayon naman sa People's Search. Detalye ng balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Kinastigo ng People's Search ang gobyerno sa paghahanda ng anila maayos na kulungan, partikular ang kagagawa namang na New Quezon City Jail para sa mga sabit sa flood control scandal. Sabi sa DZRH na tagapagsalita ng grupong si Mimi Doringo, dapat isiksik ang mga magnanakaw na opisyal sa mga dati ng overcrowded na bilangguan. Dapat anyang maramdaman ng mga ito ang hirap sa mga piitan at hindi sila dapat mambigyan ng anumang pribilehiyo sa mga kulungan. Diin ni Doringo kung sa New Quezon City Jail sila ikukulong, itong mga sabit sa flood control anomaly dapat pa rin o palan na rin daw silang binigyan ng access para gumawa pa ng kalukuhan. Ang problema anya kapag may perang nakakulong, maginawa pa ang buhay nila sa selda, mabilis maabsuelto, samantalang kapag ordinaryong Pilipino, kahit nagkarapatan na ay yinuyurakan at ipinagkakait parawa. Sinabi pa ng People's Search spokesperson na hindi lamang itong usapin ng bilyones na ninakong sa kaban ng bayan,
kundi ng mga nawalang buhay dahil sa serbisyo publikong naipagkait. Una ng ininspeksyon ng DILG at Independent Commission for Infrastructure ang New Quezon City Jail na maaaring pagkulungan sa mga salary grade 27 pataas na mga government official. Nakahanda na rin ang Pasay City Jail na posibleng pagkulungan sa mga salary grade 26 pababa gaya ng mga district engineer ng Public Works Department. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Nga naman, ba't yung magandang pasilidad pang ibibigay sa kanila? Nangulimbat na nga, pagkatapos, di ba? Bibigyan mo pa ng magandang tulugan. Pinatatapyasan ng 50% ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang presyo ng mga materyales sa konstruksyon para sa mga proyektong pinupondohan ng gobyerno. Ipinagutos ito ng Pangulong BBM sa Department of Public Works and Highways makaraang matuklasan ng ahensya na ilang mga materyales gaya ng asfalto, bakal, simento, overpriced ng 50% o higit pa. Ayon sa Pangulong BBM, ito ay para matiyak na ang ginagastos ng DPWH ay tugma sa aktual na presyo sa merkado at nagagamit ng tama ang pondo ng bayan. Ang matitipidan niyang budget ay maaaring gamitin para naman sa mga pangunahing serbisyo gaya ng kalusugan, edukasyon at pagkain para sa mga mamamayan. Market. And to ensure that the people's money is correctly spent, I have directed the DPWH Secretary to bring down the cost of materials by as much as 50%. Which will result in savings in the capital outlay, spending of at least 30 to 45 billion pesos. This is money that we can use for services such as health, education, and food that our people desperately need. Ipagpapatuloy naman sa November 14 ang susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng maanomalyang flood control project sa bansa. Sakali muling mahalal bilang chairman ng komite si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson. Ayon kay Lacson, November 10 magbabalik ang sesyon ng Senado kung kailan inaasahang magbubutuhan para sa magiging chairman ng Blue Ribbon. Meron din namanong very important witness ang inaasahang harap sa pagdinig. Kasama dito si retired Technical Sergeant Orly Gutesa, ang nagsabing tumanggap umano ng mali-maletang pera si dating House Speaker Martin Romualdez at dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Matatandang October 4 nang kanselahin ng Senado ang investigasyon sa flood control iskandal. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Nilinaw naman ng Armed Forces of the Philippines na tanging engineering expertise ang kanilang ilalaan sa usaping na may kinalaman sa flood control projects. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., hindi sila nangako na mismong ang hukbong sandatahang ng Pilipinas ang gagawa ng mga proyekto. Sa halip ay ipapahiraman niya ng AFP sa DPWH ang kanilang engineers para sa supervision at oversight ng mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan. Aminado naman si Browner na kulang ang engineers ng Armed Forces of the Philippines na tumututok na rin ngayon sa Territorial Defense Operation. Nag-commit po kami kay Secretary Vince Dizon na tutulong po ang ating engineers. Pero in the aspect of supervision and oversight. Katulad po doon sa pagplano ng mga proyekto, pag-costing, pag-bidding, yung implementation and inspection, pwede po tayong tumulong sa DPWH, pero hindi po kami mismo ang gagawa. Ito sa kada 10 Pilipino nasa hustong gulang ang hindi sumasang-ayon na makisawsaw pa ang Armed Forces of the Philippines sa politika. Sa pinakabaging survey ng Octa Research, 70% ang mga respondent ang tutol sa pakikisali ng AFP sa bangayan sa politika, 20% ang hindi makapagdesisyon habang 5% lamang ang sang-ayon. Karamihan sa mga ayaw sa ideya ay mula sa Mindanao na may 79%, sinusundan ng National Capital Region na may 78%. Samantala, nasa 80% naman ang mga nais ng demokrasya sa indikasyong mas malakas ang suporta ng publiko sa civilian rule at constitutional governance. Isinigaw ang survey sa pamamagitan ng face-to-face survey interview sa 1,200 respondents sa buong bansa simula Setyembre 25 hanggang 30 ng taong kasalukuyan. 6 na minuto na lamang bago mag-ACS ng umaga.
Handa naman ang Pangulong Bongbong Marcos na ipakita ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno, kabilang na ang Office of the Ombudsman. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, malinaw ang direktiba ng Pangulong BBM na susundin niya ang mga itinatakdang panuntunan sa pagpapalabas ng SALN ng mga opisyal ng pamahalaan. Sinabi pa niya na lahat ng kahilingan para sa SALN ay maaaring aprubahan basta't sumusunod sa guidelines ng Ombudsman. Kasabay nito iginit ng Executive Secretary na si Lucas Bersamil, hindi dapat gamitin ang SALN bilang sandata sa political attacks o paninira laban sa mga opisyal ng gobyerno. Ayon naman kay Bersamin, dapat may makatuwirang dahilan ang paghingi ng kopya ng SALN dahil naglalaman ito ng mga sensitibong impormasyon na maaaring makaapekto sa seguridad ng mga opisyal. Kinumpirma rin ng Malacanang na nagkaroon ng di formal na pag-uusap ang mga miyembro ng gabinete hinggil sa issue at nagkasundo silang sundin ang mga patakaran ng Ombudsman sa pagbibigay ng access sa SALN. Matatandang sinabi ng Pangulong Marcos na bukas ang kanyang SALN sa anumang lehitimong ahensya o investigasyon, kabilang ang Independent Commission for Infrastructure na nagsasagawa ng pagsisiyasat sa flood control iskandal. Ayun. Kinakailangan ho talaga dumaan naman sa tamang due process. Maganda umaga, Pilipinas! 4 minuto na lamang bago mag-8 na umaga. Bagong impormasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, 2 minuto na lamang 8 na umaga. Binatikos ni Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte ang naging pahayag naman ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner na kayang umabot umano sa Pilipinas o umabot sa China ang US missiles na na-deploy dito sa Pilipinas. Una ng kongresista, tila nagpapasikat lamang sa Amerika si General Browner nang sabihin nito na kahit malinaw na ang mga Pilipino ang pinakamagiging argabyado sakaling sumiklab ang tensyon. Babala ni Kong Pulong, baka hindi kayanin ang bansa kapag gumanti ang Beijing. Tanong din na mababata sa naturang opisyal ng Armed Forces of the Philippines, sino nga ba ang talagang pinaglilingkuran nito, ang Pilipinas ba o ang Central Intelligence Agency ng US? Unang nilinaw ni Browner na hindi China ang target ng mga missile kundi pinalalakas lamang na militar ang kakayahan nito para labanan ang mga magtatangkang sakupin ang Pilipinas. Pag nasalho natin ang Pilipinas, sana naman hindi humantong sa aktual na bakbakan niya, no? Susunod ng 2x2 at ang ACS Balita. Kuya Angel po, siya ang Palmones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa German philosopher na si George Wilhelm Friedrich Hegel. Ang sabi niya, history teaches us that man learns nothing from history. Totoo naman eh. Hindi tayo natuto sa kasaysayan ng Pilipinas. Panay pa rin ang boto ho natin sa mga kawatan. Maganda umaga, Pilipinas! 8 na ng umaga. This time check is brought to you by